Sa sandaling iyon, nagising na din si Jilin Han na nawala ng malay kanina. Pagkaupo niya, nagtataka siya kung bakit siya nahimete. Narinig ito ni Jiang Cheng kaya agad siyang lumapit at ngumiti. Ipinaliwanag niyang nahimete siya dahil sa low blood sugar. Dahil gumamit siya ng modernong termino, nalitaw si Jilin Han at inulit pa ang salitang blood sugar ng may pagtataka. Nakita ni Jiang Cheng na hindi niya ito lubos na naintindihan kaya ipinaliwanag niya na iyon ay ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Nang marinig ang paliwanag, unti-unting naunawaan ni Jilin Han. Ngumiti siya at sinabing ang ibig sabihin ba ng sect master ay ang spiritual power. Kinumpirma ni Jiang Cheng ito, at ipinaliwanag na iyon ang tawag ng mga mortal, pero sa kanilang divine world, tinatawag nila itong blood sugar. Ang mas matagumpay ang isang tao, mas mataas ang kanyang blood sugar. Agad naglista si Jilin Han, sinabing dapat tandaan ang mga salita ng nakatatanda. Pagkatapos niyang magsulat, tumingin siya sa paligid. Nang mapansin niya ang tatlong bangkay sa harap, napatigil siya at nanlumo. Niyakap niya ang kanyang ulo at sumigaw, si Yao Lin, at si Dai Xin, pati si Zhang Mingyu, mga eksperto silang lahat sa soul separation realm, pero pinaslang sila ng sect master. Samantala, muling nakahanap ng pagkakataon si Jiang Cheng para magyabang. Walang hiya niyang sinabi na wala lang iyon. Tinanong niya kung saan banda ang Flying Immortal Sect at nagboluntaryo pang siya ang haharap sa kaaway. Agad namang tumugon si Jilin Han na susunod siya. Habang naghahanda ng umalis, tinawag ni Jiang Cheng si Yellow at sinabing tapos na silang kumain at panahon na para lumakad. Ngunit ilang ulit niya itong tinawag, wala pa ring tugon. Paglingon niya, nagulat siya, wala na ang bunten ng mga spirit stones at mahimbing nang natutulog si Yellow, busog na busog. Wala siyang nagawa kundi buhati ng batang babae sa kanyang likod. Pagkahanda, sinabi niyang aalis na sila, dadaan muna sila sa Land of Seclusion bago tutuloy sa Flying Immortal Sect. Hindi naglakas loob si Jilin Han na sumuwi, agad niyang sinang-ayunan ang utos ng kanyang master. Pagsapit ng gabi, sa isang kagubatan, namangha si Jilin Han nang makita niyang umiikot ang spiritual energy sa paligid. Nakatitig siya sa pinagmumulan at napabulalas, kay lakas ng katawan ng sect master. Ubos ang spiritual energy sa loob ng 10 metro. Doon ay damilat si Jiang Cheng. Nakita niyang nakatitig sa kanya si Jilin Han kaya umupo siya ng komportable sa ilalim ng puno at nagsabi, napaka-komportable, bakit, hindi ba nagko-cultivate ang dalaga? Bago pa makasagot si Jilin Han, sumabat si Yellow mula sa malayo. Si Mama kasi inubos lahat ng spiritual energy, wala nang matira para sa iba. Medyo nahiya si Jiang Cheng pero saglit lang. Walang pakundangan niyang iminungkahi, kung gusto ng dalaga, maaari tayong mag-cultivate ng sabay. Kung mag-dual cultivate tayo, maibabahagi ko sa iyo ang spiritual energy. Namula si Jilin Han at nagkaila, hindi na kailangan, hindi naman ako nagmamadali. Ngunit sa isip niya, nagtataka siya kung bakit parang kakaiba ang sect master. Kinabukasan, sa Flying Immortal Sect, kaguluhan ang bumungad sa loob. May mga iyakan, mga sigaw na gumising sa kanilang mga tiyo, at mga panata ng paghihiganti para sa kanilang mga nakababatang kapatid. Sa labas ng tarangkahan, dumating sina Jiang Cheng at ang kanyang mga kasamahan. May isang binata na umiiyak na nakakita sa kanila at tila nagulat. Senior Sister G, nangungumpirmang sabi nito. Nang makumpirma niyang totoo, tuwang-tuwa siyang sumigaw, buhay pa si Senior Sister G. Labis ding natuwa si Jilin Han. Agad siyang tumakbo palapit at tinawag, Luo Yuan. Xiao Shu, buhay pa kayo, napakabuti. Habang papalapit, lumabas ang isang lalaki at nagtanong kung may nakasama pa siyang iba. Maluha-luha siyang sumagot, mabuti na lang, narito ka pa Elder Liang, pero wala akong nakitang iba, mag-isa lang ako. Tinanong din niya kung kumusta ang kanilang panig. Lumabas pa ang ilang disipulo, halata sa mga mukha ang galit at takot. Sinabi nila na wala pang 20 disipulo ang nakaligtas at sa mga nakatatanda, si Elder Liang na lamang ang natira. Dinagdagan pa nila ng galit, tinawag na mga duwag at kasuklam-suklam ang Ultimate Moon Sect, Mysterious Eye Sect, Five Thunder Sect, at Heavenly Flame Sect. Idinagdag ni Luo Yuan at Xiao Shu na isinugol pa ng kanilang master ang buhay nito para mailigtas sila at iniwan pa sa kanila ang 9 Ultimate Sword.
Nanumpa silang kung hindi sila makaganti, hindi sila karapat-dapat na disipulo ng Flying Immortal Sect. Ang isa pa ay nagsabi na iniwan sa kanya ng kanyang master ang lahat ng Spirit Stones at Pills. Nangako siyang kapag nakarating siya sa Soul Separation Realm, ilulubog niya sa dugo ang Ultimate Moon Sect upang aliwin ang kaluluwa ng kanyang master. Habang nag-uusap ang lahat, itinaas ni Elder Liang ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Nang tumigil ang mga ito, nagsalita siya, kung nais ninyong maghayganti, bakit ngayon lang kayo kikilos? Agad nagtatanong ang lahat kung may plano siya. Ipinaalam niyang may malalim siyang koneksyon sa dalawang elder ng Duanmu clan. Hiningi niya ang lahat ng mahahalagang bagay ng sekta at nangakong hihingi ng tulong sa mga eksperto. Sinabi niyang kapag kumilos ang Duanmu clan, napakadali lang daw pakse ng mga kaaway. Nag-alinlangan ang mga disipulo, pero mabilis na nawalan ng pasensya si Elder Liang. Galit niyang sinabi, ano pang hinihintay niyo? Puro salita lang ba ang sinasabi niyong paghihiganti? Tinamaan ang damdamin ng lahat, kaya agad silang pumayag. Sinabi nilang tama siya, kulang pa ang lakas nila kaya dapat umasa sa Duanmu. Pinuri sila ni Elder Liang bilang mga matatalinong tao at pinilit na kumilos na agad. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, diretsyong sumabat si Jiling Han, hindi natin kailangan ng Duanmu clan. Itinuro niya si Jiang Cheng at buong kumpiyansang ipinakilala, narito ang bagong sect master ng Flying Immortal Sect. Agad nagalit si Elder Liang. Ano, ikaw lang ang nagtalaga, habang ako ay narito, hindi ikaw ang magpapasya kung sino ang magiging bagong sect master. Matapang na tumugon si Jiling Han, ang sect master ay napakalakas at nangako siyang tutulungan tayong maghayganti at ibalik ang ating sekta. Hindi siya pinaniwalaan ng matanda. Galit nitong sinabi, nananaginip ka lang. Si Jiang Cheng, isa lang siyang hamak na nasa ika-4 na yugto ng Soul Separation Realm. Paano siya makakapaghiganti? Tahimik lang si Jiang Cheng mula kanina, pero sa wakas ay nagsalita siya ng kalmado, wala nang saysay na makipagtalo pa sa kanila. Ang tanong lang, gusto niyo bang burahin ang mga patapon na yun na gustong angkinan ang ating sekta? Kung ganun, umurong kayo. Nagkunwari siyang puno ng katwiran at kumpiyansa, saka idineklarang siya mismo ang manggana sa labanan. Sa loob-loob niya, aliw na aliw siya, magandang pagkakataon ito para kumita ng upgrade points. Hindi niya pwedeng palampasin. Pagkasabi nito, pinangunahan ni Jiang Cheng ang mga disipulo ng Flying Immortal papasok sa loob. Doon, marami pa ring miyembro ng Ultimate Moon Sect ang nagkakalat. Nagbubulungan ang mga tao, sinasabing iniwan silang linisin ang kalat, pero napakalupit ng mga tulisan, wala na silang tigil sa paninira, pati dingding nilalatag. Bukod pa roon, pinutol din nila ang kanilang mga spirit veins. Pagkarinig nito, biglang tumindig si Jiang Cheng na may nakakapangilabot na presensya. Iniabot niya si Yellow kay Jiling Han at inatasan siyang alagaan ito at hintayin ang kanyang pagbabalik. Agad na naunawaan ni Jiling Han na haharapin ng sect master ang mga kalaban, kaya't siniguro niyang babalik itong buhay. Pagkasabi niya, lumipad pataas si Jiang Cheng. Nagulat ang lahat ng disipulo at sabay-sabay na sumigaw ng may paggalang, Senior. Buo ang tiwala ni Jiang Cheng, sinabihan pa silang masaksihan ang kanyang tagumpay. Kahanga-hanga ang tapang niya, pero marami pa rin ang nag-aalala na ang ganitong padalos-dalos ay para lang humingi ng kamatayan. Narinig ni Elder Liang at napasanggal ng may pang-uuyam. Nakakrus pa ang mga braso ng sabihin, maraming Soul Separation Realm experts sa loob. Siya, lone 4th stage lang, nimungo ng katawan niya, baka wala pang matira. Mabilis na bumawi si Jiling Han, matapang na sumagot, hindi. Magtatagumpay ang sect master, madali lang iyon para sa kanya. Nang makapasok si Jiang Cheng, agad siyang natuklasan. Sino ka? Sigaw ng mga kaaway. Ipinakilala nila ang sarili bilang dakilang sekta ng Qinlan Prefecture, at tinakat siyang umalis kung ayaw makialam sa hindi niya laban. Hindi na siya nakipagpaligoy-ligoy. Pagkatapos magsalita ng mga iyon, agad niyang hinato ang espada at malakas na sumigaw, kalokohan. Ako ang bagong sect master ng Flying Immortal Sect. Kung gusto ninyong angkinan ang bundok na ito, tumapak muna kayo sa bangkay ko. Nabighani ang mga disipulo sa labas. Napakagwapo, siguradong panalo siya, bulalas nila.
Dagdag pa ni Jiling Han, ganyan talaga ang sect master, nanalo na siya sa presensya pa lang. Siyempre, hindi susuko ang mga taga Qinglan Prefecture at Ultimate Moon Sect. Nang makita nilang umatake siya, agad nilang pinakawalan ang kanilang mga teknik, sabay tawang sinabing isa siyang hangal. Sabay-sabay tayo, huwag bigyan ng pagkakataon. Ngunit lalo lang ginanahan si Jiang Cheng. Itinaas niya ang kanyang mahalagang espada at buong lakas na umatungal. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, at lumubog sa usok at alikabok ang buong lugar. Sa labas, labis ang tuwa ng mga disipulo. Ang bilis niyang nanalo, siguradong panalo na ang sect master. Pero nagdiwang sila ng napakaaga. Hindi siya nanalo, napabagsak si Jiang Cheng, halos wala ng buhay. Natahimik ang lahat. Ilang sandali lang, nagsigawan sila, patay siya. Totoo ngang humingi siya ng kamatayan. Hindi makapaniwala si Jiling Han, nanginginig na nagtanong, patay na ba talaga ang sect master? Kabaligtaran, natuwa si Elder Liang. May ngising asar pa siyang nagsabi, saan niyo ba napulot ang hangal na disipulong yun? Buti na lang at hindi tayo sumama, kundi tapos na rin ang ating sekta. Sumang-ayon ang iba, akala namin makapangyarihan siya, yun pala basurang walang kwenta. Isang hampas lang, bagsak na. Pero syempre, hindi talaga mamamatay si Jiang Cheng. Kumilos ang system. Naramdaman ang kamatayan ng host at agad na nag-activate ng survival plan. Habang naghihintay, naririnig pa ni Jiang Cheng ang mga panlalait mula sa labas, at ramdam niyang lumulubog ang kanyang mukha parang lobo na nawalan ng hangin. Maya-maya, nakahanap ng solusyon ang system. Thunder Tribulation. Bumagsak ang mga kulog, nagtagpo ang langit at lupa, at naging abo ang lahat ng bagay sa paligid. Dahil sobrang layo ng agwat ng kanilang lakas, ipinare-experience ng system kay Jiang Cheng ang makalangit na kulog. Kasabay ng kanyang muling pagkabuhay, nagbago ang malinaw na kalangitan. Nagpakita ng naglalakihang mga kidlat, nagtatagpo at gumuguhit sa langit. Nabigla ang lahat, bakit biglang naging ganito ang panahon? At doon, lumitaw si Jiang Cheng kasama ng mga kulog. Matarik niyang ipinahayag. Dumating ang Heavenly Thunder, at dumating din ang Panginoon ninyong ito. Lahat ng nakakita ay nanlaki ang mata, hindi makapaniwala. Buhay pa siya. Muling nakahanap ng pagkakataong magyabang si Jiang Cheng. Ngumiti siya ng misteryoso at nagsabi, kapag tinanggap mo ang sarili mong kahinaan, nagiging walang talo ka. Hindi pa nakaka-recover ang mga tao sa labas. Bulong-bulungan sila, hindi maipaliwanag ang nangyari. Pero hindi na nag-aksaya ng oras si Jiang Cheng. Mabilis niyang inilabas ang tunay na lakas at sumigaw, tinatawagan ko ang kapangyarihan ng Thunder. Pagkasabi ni Jiang Cheng, biglang sumabog ang malakas na kapangyarihan. Kitang-kita lahat ni Jiling Han, at halos tumalon siya sa sobrang tuwa. Hindi talaga ako binaygo ng sect master. Sigaw niya, halos mabitawan na si Yellow sa kanyang balikat. Hoy! Ingat ka! Reklamo agad ni Yellow, nakakunot ang noo. Sa panig ni Jiang Cheng, mabilis siyang kumilos. Itinutok niya ang kamay sa mga mukha ng mga taong pumatay sa kanya kanina at madiin na isinambat, mga daga, maghanda kayong malasahan ang galit ko. Itinaas niya ang kanyang kamay, bumuo ng kulog at kidlat, saka ngumiti at idineklara, Thunderbolt Extraordinary Cultivation. Shaken Purple Golden Hammer. Purple Lightning Profound True Flame. Nine Heavens Mysterious Sword Astonishing Change. Napakislap ang mata ni Jiling Han, halos kinikilig habang nakatitig sa sect master. Kay lakas ng teknik, ang ganda ng bigkas, ang linas ng ritmo ng incantation. Hindi nakatiis si Yellow at nagtanong, magpapaputok ba tayo ng fireworks? At sumabog nga ang kulog. 12 ng malalakas na kidlat ang bumagsak diretsyo sa ulo ng mga disipulo mula sa 4 na sekta. Ang liwanag ay nakakasilaw kaya't napilitan ang lahat na takpan ang kanilang mga mata. Kasunod noon, yumanig ang buong lugar sa isang napakalakas na pagsabog. Ang bakuran sa ibaba ay naging malalim na hukay, balot ng alikabok at usok. Pagkatapos ng atake, malalim na huminga si Jiang Cheng. Patay na ang lahat ng kalaban. Agad namang tumakbo si Jiling Han palapit at sumigaw, nakabuka ang mga braso, hangal ka. Pero ang sect master na may blood sugar ang siyang nagtagumpay. Sa wakas, lubusang naniwala ang lahat ng disipulo ng Flying Immortal Sect.
Sabay-sabay nilang isinigaw ang paggalang sa kanilang bagong sect master. Siyempre, maliban kina Elder Liang at ang kanyang paksayon. Hindi alam kung paano, pero parang naturo na sila ni Jiling Han, sabay-sabay silang naghiyawan, sect master na may high blood sugar. Nang marinig ito, napakamot na lang si Jiang Cheng at napangiti ng pilit. Haha, itong si Jiling Han talaga, polihis na ang takbo ng isip. Pagkatapos ng labanan, hindi nakalimot ang system. Biglang lumabas ang screen. Ding! Congratulations sa host dahil nadagdagan ang kanyang mga tagasunod. Reward, 335 points. Current points, 1,355. Xin Xiao Shu, Lahi, Tao, Constitution, gaining prosperity from everywhere. Realm, tunay na cultivator. Overall evaluation, maamo at may kaya sa bahay, mabuting manugang. Luo Yuan, Lahi, Tao, Constitution, tall and slender, realm, tunay na cultivator. Overall evaluation, harmless handsome guy. Xin Chang, Lahi, Tao, Constitution, strong as steel, realm, tunay na cultivator. Overall evaluation, marunong lang magsalita ng maganda. Pagkabasa niya sa tatlong bagong disipulo, napailing si Jiang Cheng at nagsabi, kahit pagsamahin pa silang lahat, hindi pa rin sila tatabla kay Jiling Han. Nang matapos ang usapan sa system, humarap siya kay Elder Liang at tinanong. Ngayon, Elder Liang, may masasabi ka pa ba? Sa tingin mo ba, kahit nasa ika-4 na yugto lang ako ng Soul Separation Realm, hindi pa rin ako kwalipikado maging sect master? Nabagabag si Elder Liang. Wala na ang pangmamaliit sa kanyang mukha kanina. Napilitan siyang yumuko ng may paggalang at nagsabi, Elder Liang ng Flying Immortal Sect, bumabati sa bagong sect master. Sa isip niya, kung hindi mo matalo, sumama ka na lang. Alam niyang top tier na ang lakas ni Jiang Cheng, kaya mas mabuti nang sumunod muna sa kanya. Hindi na pinansin ni Jiang Cheng ang pagkilala nito. Ang iniisip niya ngayon, ang salitang high blood sugar. Natatakot siyang iyon na ang naging titulo niya. Sa ganitong paraan, unti-unting kinilala ng lahat si Jiang Cheng bilang bagong sect master. Tuwang-tuwa si Jiling Han at pinayuhan pa siya, sect master, ito na ang pagkakataon. Pagtingin ni Jiang Cheng kay Elder Liang na nakayuko, agad niyang iniutos, tumayo ka na, Elder Liang. Nandito na kayong lahat, panahon na para magtakda ng layunin. Layunin. Mabilis na sumabat si Jiling Han, sabik na sabik. Reorganisahin ang sekta, alam ko na. Sumingit si Yellow mula sa likod, mahina ngunit malinaw. Ang totoong maliit na goal ni Mama, ay kumita ng pera para makabili ng Spirit Stones para kay Yellow. Ngunit hindi iyon ang tamang sagot. Agad na nahawak si Jiang Cheng sa kanyang ulo. Hindi yun ang maliit na goal ko. Sandaling natahimik siya, pagkatapos ay itinuro ang kamay pasulong at buong sigla niyang idineklara. Ang maliit kong layunin ay, Oxane ang 4 na pangunahing sekta. Natigilan ang lahat, maliit na goal daw yun. Bagamat hindi kumbinsido sina Jiling Han at Elder Liang, ang mga bagong disipulo ni Jiang Cheng ay tuwang-tuwa. Sabay-sabay silang sumigaw. Oxane ang 4 na pangunahing sekta. Oxane ang 4 na pangunahing sekta. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis na sumunod si Jiling Han, nakadikit kay Sect Master at masiglang sinabi, walang hanggan ang kinabukasan natin. Sumigaw din sina Lu Yuan, at ang iba pa. Makapangyarihan ang Sect Master, walang kamatayan, walang kapantay. Dahil sa kanilang mga hiyawan, lalo pang uminit ang dugo ni Jiang Cheng. Itinutok niya ang sarili at idineklara, uunahan ko kayo. Ang unang target, ang Ultimate Moon Sect. Kayo, manatili rito at bantayan ng sekta. Ngunit sabay-sabay silang yumangal. Hindi pwede, Sect Master. Hindi namin hahayaang mag-isa kang lumaban. Sigaw ng mga disipulo, handang sumama at sabay-sabay na nagpahayag ng kanilang kagustuhan. Napailing si Jiang Cheng at malungkot na bulong, kung sasama yang mga hanggal na yan, sabay-sabay tayong malilipol. Hindi pa man siya natatapos, mabilis nang sumingit si Jiling Han, paliwanag na para bang siya ang tagapagsalita ng Sect Master, ang totoo, natatakot ang Sect Master sa posibleng ambush ng kaaway. Kaya gusto niyang manatili kayo rito upang protektahan ang sekta. Pagkarinig nila, nagkaintindihan ang lahat at tumanggaw-tango. Mas mahirap nga ang misyon natin.
Hindi natin bibiguin ang sect master. Si Jiang Cheng mismo ay napatulala, ha? May ganun pala akong intensyon. Ang galing niyang manlinlang ng sarili pati ng iba. Dito biglang nagsalita si Elder Liang. Sect Master, payagan mo akong sumama. Para kung may mangyari, makakatulong ako. Sa ipinakitang katapatan, naantig ang lahat ng disipulo ng Flying Immortal Sect. May ilan pang naiyak, napakatapat ni Elder Liang. Ngunit sa loob-loob niya, lihim siyang natawa. Sumama lang ako kay Jiang Cheng, makagawa ng konting merito, siguradong ligtas ang posisyon ko. Habang ngumunguya ng Spirit Stone si Yellow, narinig niya ito at sarkastikong nagkomento, ang matandang iyon, gamit na gamit lang bilang kasangkapan. Ngumiti si Jiang Cheng at nagsabi, kung sasama ka, Elder Liang, mas panatag ako. Nang makita ang tiwala sa ngiti ni Jiang Cheng, bahagyang gamaan ang loob ni Elder Liang. Sigurado siyang mananalo, panalo na rin ako kahit anong mangyari.